Sa puntong ito, ang ating pananghing pandangal at tagapagsalita ay ipakikilala ng tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at lupon ng mga pambansang pagdiriwang. Narito po ang iginagalang Dr. Maria Serena I. Diokno. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Please daw. Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Marojas, Secretary Laila de Lima, Secretary Sunny Coloma, of course, yung ever-energetic Congressman Sunny Collantes, yung ating pong Mayor Tony Halili. Sabi ko kanina kay Mayor, bakit yung boses nyo parang broadcast quality? Iba talaga ho yata sa Batangas. Siyempre, ating butihing Chairperson Maris Diokno, na tubong Batangas rin po. Undersecretary Rafael Seguis, Governor Rosay Titanco of the Bangko Sentral, Chairman Cesar Sarino, Postmaster General Josie de la Cruz, the Chief of Staff, Lieutenant General Gregorio Catapang, Police Director General Alan Purisima, our Service Commanders, Lieutenant General Hernando Iriberi, Lieutenant General Jeffrey Delgado, and Vice Admiral Jess Milian, descendants of Gat Apolinario Mabini, fellow workers, government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako'y natutuwa po nakaabot. Kanina po kasi habang palapit ka man ng palapit, pawala po ng pawala yung nakikita ng mga piloto ng ating helicopter. Sabi ko sana na. Tapos umandar po yung wiper, at alam naman po nyo, bago yung ating mga helicopter, kaya mas maraming sound effects kaysa pagtaboy ng tubig. Kung nakalanding tayo, at least nakaabot na tayo dito at magawa natin ating tungkulin. Okay. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang 150 taon mula nang isinilang si Gat Apolinario Mabini. Marapat nga lang pong gunitain ang kanyang mga naging kontribusyon sa ating bansa. Si Mabini ang kumakatawan sa talino ng Pilipino. Talinong ibinuhos niya sa pagpanday ng mga prinsipyo at sistemang nagbigay hugis sa isang malayang lipunan. May tatlong mahalagang kaisipang inihain si Gat Apolinario Mabini, na siya naman pong sinisikip pa rin nating isabuhay hanggang sa ngayon. Una, idiniin ni Mabini ang kahalagahan ng mandato bilang pundasyon ng anumang gobyerno. Ang lakas ng Estado ay nagmumula sa mamamayan. Sa pangunguna ni Apolinario Mabini, isinagawa ang kauna-unahang local election sa ating bansa noong pong Agosto taong 1878. Siya rin po ang namuno sa pag-oorganisa ng unang legislatura ng Pilipinas sa Malolos noong Setyembre ng taong iyon, na siya namang naghalal kay Aguinaldo noong Enero 1879 upang palitan ang revolusyonaryong gobyernong nagdeklara ng kasanundan sa Kawit noong Hunyo 12, 1880. Ikalawa, si Mabini rin po ang nagpunla ng konsepto ng serbisyong pampubliko sa ating pambansang kamalayan. Ang paniniwala niya, kung sa taong bayan nagbubukal ang kapangyarihan, dapat lang itong gamitin sa ikabubuti nila. Isinubuhi nga po ito ni Mabini matapos ang himagsikan laban sa Kastila. Sinalubong kaagad ang bagong silang nating bansa ng isa pang digmaan, laban naman sa mga Amerikano. Sabi ng legislatura noon, saan tayo kukuha ng pera upang pondohan ang gyerang ito? May mga kasapi ng Kongreso nagmungkahi. Tutal naman, ay may kaya kami, pautangin na lang namin ang gobyerno. Hindi po sumangayon dito si Mabini. Tama ba yun na ang mga nagdidesisyong umutang ang gobyerno ay saring makakikita ng interes? Hindi raw ba conflict of interest ito? Iginiit ni Mabini, walang sino mang may karapatang pagkakitaan ang kanyang posisyon sa pamahalaan. Ang ikatlo naman pong kaisipang handog sa atin ni Mabini, binuo ang mga institusyong pampubliko para sa kapakanan ng taong bayan. Kung ganon, hindi marapat na ang mismo mga sistemang panggobyerno ang pipigil sa paghatid ng benepisyo. Sa harap ng Malolos Congress, idiniin ni Mabini ang pangangailangan ng ehekutibong maging mabilis, maliksi at buo ang loob dahil trabaho nitong matugunan ang pangangailangan ng taong bayan sa lalong madaling panahon. Nanawagan din siya sa legislatura noon, magtulungan naman tayo at huwag sanang itali ang kamay ng ehekutibo.
upang hindi lumipas ang pagkakataong mapabilis ang pagangat ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa paggunita nga po ng kasaysayan, nakikita natin kung paanong mailalapat ang mga kaisipan ni Mabini sa panahon natin ngayon. Nitong mga nakaraang linggo, naging mainit ang diskursong bunsod ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa ating Disbursement Acceleration Program. Liliwanagin ko pong muli, ang punto ng DAP o DAP ay ang pagdadala ng benepisyo sa taong bayan sa pinakamabilis at tamang pamamaraan. Sinusulit natin ang kaban ng bayan upang agarang ibsan ang pagdurusa ng Pilipino. Sa pagpapairal ng DAP, napondohan ang maraming proyektong nagbigay o patuloy na nagbigay ng benepisyo sa taong bayan, bagamat natapos na po ang DAP. Halimbawa po, sa TESDA, dahil sa DAP, nakapaglaan tayo ng 1.6 billion pesos na siyang ginamit para sanayin ang 223,615 graduates. Ang ibig sabihin, namuhunan ng Estado ng nasa 7,155 pesos on average para sa bawat isang pinag-aral. Sa ginastos pong ito, 66% na ng ating mga graduates o katumbas ng 146,731 na Pilipino ay may trabaho na ngayon. Ang natitira pong 34% tinutulungan na rin ngayon at tinutulungan pa rin ng TESDA na makahanap ng kanilang mga trabaho. Lahat po sila, nakalista ang pangalan, tirahan at telepono. Bukas po ito sa lahat at pwedeng siyasatin ni Numan. Malinaw rin po ang benepisyo ng Dream LiDAR project sa ilalim ng Project NOAA na napondohan rin natin sa tulong ng DAP. Ngayon, eksakto at maaasahan ang impormasyong nakukuha natin tungkol sa pagtaas ng tubig tuwing may bagyo. Di bababa sa 6 na oras ang babala sa paparating na mga sakuna na nagbibigay ng sapat na oras para sa mga mahusay na LGU tulad ng kay Governor Joey Salceda ng Albay na maglikas ng kanyang nasasakupan mula sa dadaanan ng bagyo. Sa Albay nga po, sa kanyang pinamunuan at pinamumunuan, walang naitalang nasawi sa nakalipas na bagyong Glenda. Sa sektor naman po ng turismo, sa konstruksyon ng 202 kalsada patungo sa mga priority destination sa bansa. 66 dito ang napondohan ng 5 bilyong piso mula sa DAP noong 2012. Ang mga kalsadang ito ang maghahatid at ang iba nga sa kanila ay naghahatid na ng ginhawa sa mga turista. At sa kanilang pagdating, direktang nakikinabang ang mga kababayan nating umaasa sa sektor ng turismo. At ang totoo po niyan, hindi naman naging bara-bara ang desisyon nating ipatupad ang DAP. Hindi ito gawa-gawa o imbento. May mga batas tayong pinagbatayan nito. Pangunahin na nga po ang Administrative Code of 1987 na naniniwala tayong nakaayon naman sa ating saligang batas. Bukod dito, naidiin pa ang paninindigan natin na ayon sa batas ang DAP dahil ang mismong Korte Suprema ay sumangayon din sa ganitong klaseng mekanismo. Marahil itatanong nyo, bakit? Ito po ang mga halimbawa. Noong Hulyo, taong 2012, may savings ang Korte Suprema na nagkakahalaga ng 1.865 billion pesos. Inilaan ito para dagdagan ang pondong pampagawa ng Manila Hall of Justice. Ang totoo nga po, noong Agosto ng taong iyon, nag-groundbreaking na sila para sa bagong gusali. Ang problema lang po, nasa ilalim ng Department of Justice ang item ng ating budget para sa proyektong ito. Malinaw po, ang pera ng hudikatura inilaan nila para sa proyektong ehekutibo dapat ang gumagawa. Karugtong po nito, ang ikalawa nating halimbawa. Noong taong pareho, 2012, may 100 milyong piso ang budget ng DOJ para sa Manila Hall of Justice. Nakatanggap po tayo ng sulat mula sa Korte Suprema, naglalaman ng isang hiling. Direkta po nating basahin ang bahagi ng kanilang resolusyon. And I quote, "Wherefore, the Court hereby requests the Department of Budget and Management to approve the transfer of the amount of 100 million pesos which was included in the Department of Justice Infrastructure Program
for fiscal year 2012 budget for the Manila Hall of Justice to the budget of the judiciary, subject to existing policies and procedures to be used for the construction of the Malabon Hall of Justice, close quote. Ipinalilipat po nila ang mga pondo para maipatayo ang magusaling magbabahay ng mga korte. Wala naman po tayo nakikita masama rito dahil alam nating mapapabilis nito ang sistemang pangkatarungan sa bansa. Binawi nila ang kanilang hiling noong Desyembre taong 2013 kung kailan nagiging mainit na ang usapin ukol sa DAP. Pero malinaw na naman po sa mga halimbawang ito ang pagtatangkong magsagawa ng tinatawag nilang cross-border transfer o ang paglalaan ng pondo mula sa isang sakay ng gobyerno tungo sa ibang sakay. Kung mapapansin po ninyo, sa mga halimbawang ito, hindi nagalok ang ehekutibo. Hindi po natin hinangad na makialam sa poder o tungkulin ng ibang sakay ng gobyerno. Hindi kami humingi ng kapalit. Ang tanong lang po para sa atin, makakadulot ba ang mga ito ng benepisyo sa taong bayan? Kung makakatulong nga po, bakit naman ipagkakait ang pagkakataong mapabilis ang paghahatid ng serbisyo sa ating mga boss? Ididiin ko lang po, nang simulan natin ang DAP, nariyan na ang Sections 38, 39 at 49 ng ating Administrative Code. Ang ginawa nating pamamaraan ay ginawa na rin ng mga naunang administrasyon. At dahil nga po ginawa rin ito ng Korte Suprema na siya naman talagang may kakayahan at may tanging mandatong magbigay interpretasyon ng mga batas. Lalong tumibay ang paniniwala nating na nasa tama ang ating mga kilos. Sa isyu nga pong ito, tila may ilang konseptong natatabunan ang tunay na ibig sabihin. Una po dyan ang usapin ng good faith. Totoo po, sa karaniwan, ang ibig sabihin ng good faith ay ang pagkilos ng may dalisay na intensyon. Ngunit may dagdag po itong kahulugan sa usapin ng batas. At ang ibig sabihin po, o yung dagdag ay, kung may batayan sa ilalim ng batas ang ginagawa mo o ang nagawa mo na, kumilos ka ng may good faith. Idagdag pa po natin, kahit pa ba ipawalang bisa sa hinaharap ang batas na iyong pinagbatayan, hindi pwedeng sabihin sa darating na araw kung kailan ipinawalang bisa na yung batas, ay kumilos ka in bad faith. Tila nga po binabago ng desisyon ng Korte Suprema ang patakaran at ang pagkakaunawang ito ng good faith. At malawak po ang implikasyon nito sa trabaho natin ng pamamahala. Alam naman nating lahat, bawat membro ng ehekutibo kailangan magdesisyon. Ngayon pa man, sabi nga po ni Abraham Lincoln, and I quote, "You can please some of the people some of the time. All of the people some of the time. Some of the people all of the time. But you can never please all the people all the time." Close quote. Natural po kung minsan ay may question sa ating mga kilos. Sa sistemang umiiral sa ating bansa, kung mayroong mag-aakusa sa isa ng maling gawain, obligasyon na nagparatang na patunayan ang maling ito. Kung ginawa mo ang trabaho mo ayon sa batas at habang sumusunod sa kasalukuyang mga gawi at patakaran, wala kang dapat ipangamba. Sa pasyang ito ng Korte Suprema, sa tuwing kukwestiyonin ang desisyon ng ating kawani, siya ngayon ang kailangan magpatunay na inosente siya. Halimbawa po, sa bidding. Siyempre may bidding, iisa ang pwedeng manalo. Siyempre mas maraming natatalo. At maghahanap sila ng butas para kasuhan ang ating kawani. Ang kawawang nagdesisyon, idedemanda at kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Paano ka makakapagtrabaho kung panay asunto ang inaasikaso mo? Sino nga po ba naman ang papasa sa mga pamantayang hindi pa naitatakda? Paano ka ngayon kikilos kung sa bawat galaw mo, iniisip mo kung makukulong ka dahil nga guilty until proven innocent na ang turing sa'yo? Ngayon, maghuhulaan pa ang ating mga kawani. Kung bukas makalawa, ituturing na palang mali ang tamang ginawa nila. Mag-aalinlangan magdesisyon ng ehekutibo at babagal ang paghatid ng benepisyo sa ating mamamayan. Dito nga po nanggagaling ang sinasabing chilling effect sa gobyerno ng desisyong ito ng Korte Suprema. Pagdiinan ko lang po, yung tinatawag nating retroactive effect ang talaga magbibigay ng sagaran chilling effect. Dahil nga may batayan kang ginagamit itong araw na to,
Pag pinalitan yung batayan sa mga darating na araw, huhusgahan ka doon sa bagong batayan. Paano ka makakasunod sa parating pa lang? Pagdating po sa batas, nasa Korte Suprema ang huling salita. Wala tayong balak na labagin ang kanilang mga pasya. Sa totoo nga po, sinunod natin hindi lamang ang pangunahing mga punto ng desisyon. Kumilos din tayo ng may pagsasaalang-alang sa lahat ng opinyong nakapaloob po dito. Gayunpaman, gaya nga po ng sinabi ni Gata Apolinario Mabini, anumang kapangyarihang hawak ng sinumang pinuno sa amang sangay ng gobyerno ay nagmumula sa taong bayan. Sa makatwid, kailangan nating igit ang mga gawaing nakabubuti para sa ating mga boss. Kaya nga po, naghain na tayo ng motion for reconsideration. Laman ang mga argumentong inilatag ko po ngayon at mga ibang araw. Nakapaloob po sa ating sistema ang rekursong ito. Pagkakataon ito upang masigurong nasisipat ng gusto ang bawat argumento para naman maiwasan ang mga desisyong maaaring makasakit sa taong bayan. Ito po ang hakbang ng makatwiran at naaayon sa proseso. Maganda nga pong muling ilatag ang lahat ng kaalaman nang sa gayon ay makita ang mga puntong baka nakaligtaan ng mga nagdedesisyon at ang mga makatwirang argumentong magbibigay tibay sa bawat panig. Minsan nga po, naiingit ako sa ibang mga pwedeng magtugon o magtuon ng atensyon sa iisang advokasya. Naiingit ako sa ibang kapwa nating kawani ng gobyerno na mayroong mandatong tumon sa isang aspeto lamang ng lipunan. Bilang ama ng bayan, obligasyon kong laging tignan ang kabuuan dahil ang desisyon ko ukol sa isang sektor ay makakaapekto sa iba pang mga sektor. Obligasyon ko rin po ngayon, bigyang linaw ang isyong ito upang maliwanagan naman ang ating kagalang-galang na mga maestrado dahil malaki ang implikasyon ng kanilang desisyon. Hindi lamang sa ehekutibo o sa hudikatura o sa legislatura, kung hindi sa sambayanan. Obligasyon ko pong tulungan ang ating mga boss na magkaroon ng liwanag ng kaisipan at magkaloob ng wastong impormasyon upang makita ng lahat kung ano ang tama at makatwiran. Ganito po nating pinipiling sundan ang halimbawang iniwan ni Apolinario Mabini na siyang nagsabing, iisa ang ating kapalaran, iisa din ang ating tuwa at kalungkutan, at magkakaayon ang lahat ng ating mitihin at interes. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po. Marami pong salamat sa ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III para sa inyong mensahe.